Isa sa mga pangunahing bahagi ng ating kultura at pagkain ay ang mga gulay na galing sa mga ugat o yung tinatawag po natin na root crops. At kaugnay nga niyan ay sinimulan ang selebrasyon na Root Crops Fiesta na naglalayong ipakita ang mga research and development output na pinangungunahan ng mga research at academic institutions sa Visayas. At para bigyan tayo mga ka-RSP ng karagdagan detalye tungkol sa selebrasyong ito, ay makakausap natin ang Director ng Applied Communication Division ng DOST Picard na si Ma'am Marita Carlos at ang Assistant Director ng Field Root Crops na si Sir Marlon Magalona Tambis. Good morning at welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Morning po. Good morning po. Good morning. Good morning, Director Marita and Sir Marlon. This is Profi together with Joshua. Maaari niyo po ba kami bigyan ng overview kung ano po ba ang selebrasyon na Root Crops Fiesta at paano po ba ito makatutulong sa industriya ng root crops? Let's start with Director Marita. Ay, magandang umaga, Rise and Shine mga ka-RSP. Ang ating sinicelebrate ngayon ay ang fiesta. Actually, ang fiesta, ang connotation nun ay kasayahan, di ba? Pagkain, musika. Ngayon, ang fiesta actually is an acronym, Farms and Industry Encounters through the Science and Technology Agenda. It's a technology promotion platform ng DOST Card kung saan ibabahagi natin ang mga iba't ibang produkto ng pananaliksik or R&D. Ngayon, ang topic natin is root crops. Masarap ang root crops. Pinag-usapan natin kanina ano yung mga makaka-prevent sa aging process. Ang root crops, ang iba-ibang produktong root crops, ang kamote, cassava, ube, etc. ay napaka-sustansyang pagkain. So ngayon ay pag-uusapan natin ano ba ang meron na pwede natin ma-offer sa ating mga farmers, mga entrepreneurs, mga investors na pwede nilang gawin out of the root crops. Ayan. Pero kay Sir Marlon, ano po ba yung kahalagahan o yung importansya at layunin ng tema nito na secured o sustainable and effective solutions for climate change, urbanization, research, economic, and development? Sir Marlon. Okay, good morning po. Ito po kasing root crops ay talagang fit sa ating theme no, na sinasabi niyo po. Kasi itong root crops po actually ay ay mga resilient crops. So, ibig sabihin ay they can thrive po dun sa mga extreme climate conditions, no? So gaya ng drought, saka grabing pag-uulan kasi they are really resilient. So magagamit sila sa mga panahong ito. No? So kaya nilang makapag-develop ng mga industries kahit na mayroon po itong mga epekto ng climate change. At saka makakatulong din sila sa pag-alleviate or mitigate ng climate change because epektibo din po sila. Magagamit din po sila sa gaya ng mga carbon sequestration so, na makapag-alleviate or mitigate ng climate change or epekto ng mga climate change. Alright, balik ako kay Director Marita po. No? Ano po yung mga pangunahing teknolohiya o produktong inyong ipinakikilala na tingin nyo ay magiging game changer sa industry ng root crops? At paano po natin masisiguro na ito ay magiging sustainable at makatutulong sa mga magkasakat negosyante? At siguro on a very micro perspective at mas malapit pa yung reach doon sa ating mga stakeholders. So how do we make sure na marireach din natin sila through this root crop fiesta? Go ahead, Director. Okay, so ang ating mga audience ngayon ay malawak mula sa mga nagtatanim, so mga farmers. Meron kaming mga teknolohiyang ino-offer sa kanila, especially yung clean planting materials. Meron na kasi tayong teknolohiya kung paano makaproduce kasi hindi pwede yung puputol ka lang lagi, tanim ng tanim, baka hindi nila alam meron palang virus na nagtatago. So ayan, hindi lang sa tao ang kinakatakutan natin na virus, nandyan din sa mga root crops, yung mga pananim na yan. So unang-una yon sa pagtatanim. Of course, meron tayong teknolohiya kung ano naman ang magagawa mula sa pag-acquire ng mga planting materials hanggang sa dulo, pag-harvest, at of course yung post-harvest sa technology. Ang field root crops ay nag-o-offer ngayon ng zero waste
processing technology. So napaka-importante yan sa ngayon. So matutunghayan din nila ano yung mga produkto. So mga processed products na pwedeng magawa out of kamote, sweet, cassava, ube, at marami pang iba, sa gabi din. Ang isa pang natuklasan sa pag-aaral ay yung tinatawag na special vacuum fryer for root crops. Kasi ngayon ginawa na nila itong mas portable at saka low cost. Nung una medyo may kamahalan, pero masarap kasi yung produktong vacuum fried, di ba? Meron na rin tayong mga nabibili sa merkado. Pero syempre mas gusto natin i-promote ang mga root crops dahil sa kanilang nutrition na pwedeng mabigay, lalo na sa mga batang mahilig sa chichirya. So yung vacuum fryer machine, makikita namin ito dito sa mga exhibit area, at saka baka i-demo din yan ngayon. At saka matitikman. I wish na nandito kayo para matikman nyo yung mga products. Kasi na ano na siya, na-enhance na siya. And naghahanap kami ngayon ng mga willing to invest. Yung mga investors na pwedeng sila na yung magpaparami ng equipment na yan. Ayun, yan lang ay isa lamang yan. Ilan lamang sa mga nabanggit ko. Oo nga, Director, sayang wala kami dyan para matikman namin. And we're pretty sure na masustansya yan kasi sabi rin ng mga parents at mga grandparents ko, yung mga pagkain na galing sa ilalim ng lupa, yan yung mga masusustansya. Oo naman. Oo. Pero ito, Sir Marlon, ano pa po ba yung mahalagang impormasyon na maaaring matutunan ng mga bibisita sa Root Crops Fiesta? Nabanggit kayo kanina na ito yung pwede sila magtanim sa extreme weather condition, like sa ngayon po, panahon ng tag-init. So aside from that, meron pa po bang iba pang matututunan yung mga pupunta sa selebrasyon? Sa celebration po, marami po kaming mga i-display na mga products. No? So maraming mga pwedeng magamit yung ating mga entrepreneur or industry na pwede makatulong sa mga maraming magsasaka po. So marami pong mga teknolohiya na aming i-exhibit na talagang pwedeng magagamit for industry or rural development po. Alam mo, maraming mga projects na ginagawa sa iba't ibang mga university. Yes, go ahead, Sir Marlon. So, may mga ibang products po na hindi na-mention ni Ma'am Marita kanina. Mayroon po kaming exhibit ng sweet potato fries, no? Isang product na pwedeng pang-replace ng ating French fries na nagaling pa po sa imported na mga potato. So, itong French fries na galing sa kamuti ay mas masustansya po kasi ito po ay mas colorful. So, merong mga kasama dito yung purple na kamuti na may mataas na antioxidants, may orange na kamuti na mataas sa vitamin A or beta-carotene. So marami pong mga products pa actually na pwede namin mga ipakita gaya ng mga cookies, mga bakery products na galing sa mga root crops po. Ayun. Alam mo, Joshua, yun nga ba, tuloy ko nga kanina, no, napakaraming mga university sa Pilipinas ang gumagawa ng iba't ibang research kung paano mas ma-integrate yung paggamit ng root crops, yung pagtatanim nito, hanggang sa may lagay sa ating mga hapagkainan. At sana mas mabigyan ng intervention ito ng iba't ibang organizations, government agencies, and even LGUs para mas ma-utilize natin to para sa mas healthy living and sustainable life na kailangan natin, diba? Napakahalaga po niya. Tama na panahon yan, lalo't we are experiencing child stunting sa bansa. Oo. Ayan, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng detalye patungkol sa selebrasyon ng Root Crops Fiesta, Director Marita Carlos at Sir Marlon Magalona Tambis. Muli, maraming salamat po. Thank you so much.